Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan kanina sa Itbulaga. So oras na lang po ang bibilangin natin at sasalubong na tayo sa Noche Buena. Alam kong ang lahat sa inyo ay abala or busy na sa pagpe-prepare ng mga ihahanda po ninyo para mamayang iba naman ay busy sa mga gala nila para bukas. Kaya ngayon pa lang babati na po ako sa inyo ng Merry Christmas at sana po ay magsaya kayo. So ang napanood nyo po kanina na Itbulaga ay pre-recorded na. Nung nakaraan pa po sila nag-pre-recorded. Dahil ang Itbulaga host natin ay nasa kani-kanilang bakasyon na. Pero make sure po ng TBJ Production na meron tayong mapapanood kahit na nakabakasyon po sila. Ganyan tayo kamahal ng Itbulaga. Ngayon, silipin natin ang mga gala at vacation ng Dabarkads host ng Itbulaga. So sa Manalo, kasama po si Mergine at mga anak niya ay nagbahagi po ng short video sa kanyang social media accounts. At makikita nga po sa video na tila nasa Boracay sila or nasa isang beach resort. Dito marahil sila sa salubong ng Pasko. Samantalang ang mga SQ naman natin ay kanya-kanya din po ng gala. Si SQ Sam nagpunta po ng Enchanted Kingdom kasama ng buong pamilya at makikita nga sa mga binahagi niyang larawan na enjoy at masaya silang nagbonding. Si SQ Casey naman ay nagpunta po ng Ilocos kasama niya si Direk Pat at mga mahal nila sa buhay. Samantalang si SQG naman ay abalang-abala sa pagluluto po ng mga ihahanda nila ngayong Pasko. Pero kahit na pagod, makikita pa rin natin na maganda pa rin si SQ Jean at si SQ naman po at si SQ Eunice enjoy naman sa kanilang mga gala. Habang si Dabarkads Raisa Medizo naman po ay nasa Japan pa din. At sa mga nagtatanong kung saan magbabakasyon si Bossing Vic Soto, so as of today nasa Pinas pa rin po sila at marahil dito po sila sasalubong ng Pasko with Soto family na every year nilang ginagawa. Samantalang si Maine Mendoza naman po ay spotted sa kasal ni Ria at Sanjo Marudo ay yan sa mga binahagi po ng ilang Facebook page. Makikita nga dito si Maine Mendoza na napakaganda suot ang orange na dress. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong binahagi po ng TV5. Ano-ano nga ba yung mga dapat nating abangan ngayong pagpasok ng 2026? Ayon dito, todo-todo sa 2026. Drama action, talentadong Pinoy, kwentuhang napapanahon at nag-uumapaw na papremyo. Marami kang dapat abangan sa Kapatid Network. 2026 is ours. Kaya naman, see you dito lang sa TV5. So mapapanood natin ang The Good Doctor na kung saan kasama si Ryan Agoncillo, Project Lucky, Magic Boys, and syempre, The Kingdom na kung saan ay bida dyan si Paulo Pascual and si Bossing Vic Soto. May Best Friend Eman, A Secret in Frog, and syempre mapapanood din natin ang Artista Academy, Isayaw Mo, and syempre itong TikTok at andyan din ang Willionario ni Willie Rebillame. Samantalang good news naman para po sa mga Dabarkads natin dahil ang Itbulaga po ay still nangunguna pa rin. Sabi nga dito, Itbulaga na nanatiling number 1 sa puso ng bawat Pilipino, handa nang manalo ulit sa ratings game. Sisigla ang tanghalian ninyo sa Kapatid Network TV5 simula January 2026. Hindi na papatalo at papaawat sa pagbibigay saya ang tunay na number 1 noontime show sa bansa ang Itbulaga. Mula noon hanggang ngayon talaga namang consistent ito sa paghahatid ng walang patid na pag-asa sa bawat Pilipino. Hindi lamang sa mga handog nitong papremyo, kung hindi marami rin sa mga sumali sa patimpalak ng nangungunang noontime show ang sumikat, nagkaroon ng pangalan at nabago ang buhay. Sa kasalukuyan, ang produksyon ng programang ito ay hawak na ng iconic trio na sina Tito Vic at Joey at Dabarkads. Dumarami na sa pamagitan ng TBJ Production at Media Quest.
Kasabay ng mga pagbabago sa TV5 ay sasabay din umano ang nasabing noontime show sa mga panibagong sorpresa na tunay nagigising at magbibigay ng bagong sigla sa pananghalian. Handa na ulit silang manalo ulit sa ratings game at tsak namang itong maisa sa katuparan dahil ang programa ay pinangasiwaan din ng mga magagaling na production team at technical staff. Malakas ang Itbulaga sa buong Visayas at Mindanao. Sa katunayan, pinadadapa nila ang katapat na programa sa mga nasabing lugar. At nitong mga nakaraang linggo ay unti-unti na ulit nitong nasusungkit ang Mega Manila at Urban Luzon ayon sa mga datos ng Nielsen. Napakaliit na ng lamang ng katapatan na programa. Yung ratings ng katapat nila ay sadyang napakababa kung ikukumpara sa dating network ng Itbulaga, considering na aggregated pa ang kalaban ng Itbulaga. Ngayon ay naghahati pa sa 4 na channels kung saan ang isa ay may widest reach and coverage pa. Kung iisipin, well-loved talaga ang Itbulaga mula pa noong 1979. Lumalakas ulit ang noontime show ng kapatid network at tila magtutuloy-tuloy na ang pag-arangkada muli nito sa noontime slot simula 2026. So yes mga kadabarkads, agree po ako sa write-ups na to mula po sa isang page na kung ikukumpara po yung ratings ng It Showtime ngayon nung time na ang Itbulaga po ang nakapwesto sa widest reach na network, which is itong GMA network, kalahati lamang po yung ratings ng It Showtime. Kasi ang Itbulaga nung time na yun parang nagre-rate ng 7 to 10%. Pero yung It Showtime ngayon parang nasa 3 point something, 4 point something ganyan. So kalahati lamang po yung ratings na yun nung time na Itbulaga pa ang nasa Channel 7. At base rin po sa pinakang huling latest na ratings na nakita natin sa noontime show, Itbulaga at It Showtime, konting-konti na lang talaga yung lamang ng It Showtime laban po sa Itbulaga. Kung tutuusin, ang TV5 limited lang yung reach niyan, 'di ba? Kumpara po dito sa katapatan nilang network. Ibig sabihin, malakas pa rin po talagang Itbulaga kahit nasa limitado or limited channel or network lang sila nakalagay. Kaya asahan na natin ngayong 2026 na mas tataas pa po ang ratings nila dahil ayon nga po sa nababalitaan natin na mas papalawakin pa ni Mr. Manny B. Pangilinan ang coverage or reach ng naturang network. Kaya ngayon pa lang, congratulations na sa Itbulaga at sa mga Dabarkads natin. At sana pagpasok ng 2026, magkaroon po ng mga bagong segment na pangbata ang Itbulaga. Dahil sabi nga po ni Boss Joey, hanggat may bata, may Itbulaga. So paano mga ka-Dabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Merry Christmas po sa inyong lahat.